malapit sa iyong puso. Ang dami kong inisip. Kami ni Mariel, we started to talk, pero marami pang sessions ang dapat naming gugulin para kami magkausap. And one day, tayo, Tony, we'll get to talk to each other. Sabi ko, this is not about your story, and this is not about Mariel's story. This is not about Tony, and this is not about Mariel. Now na ako'y nasa gitna ng gulo. This is about me. This is about me, and this is about what I can contribute to solving this problem. At para sa akin, ang may o-offer ko lamang sa iyo at kay Mariel is, I'd like to offer my love. Totoo yun, buong pagmamahal para sa iyo at para kay Mariel. Isang pagmamahal that is requesting na sana'y bigyan mo, Tony, ng 1 buwan, 2 buwan. Mariel, if you're watching, 1 month, 2 months, magpalamig. Not when emotions are running high because we're all vulnerable. Tayo'y madaling magalit, makapagbitaw ng mga salita pag tayo'y galit. And then, it's a love that is hoping na sana'y you find it in your hearts one day to text each other, to talk to each other, to settle your differences. If it happens, thank you. If it doesn't, wala masyadong dugo na dumana. Diba? Sabi ko, and I appreciate both your efforts to stay as quiet as possible. Yes. So ako yun lang, sabi ko, I don't want to go into the details, but now I want to hear your voice. Yes, okay. Kasi, You've been very quiet Alam mo, for a marami long... kasi nagulat talaga dito, bigla na lang. Like Boy said, kasama ka namin, and you've never mentioned anything to us. And as a matter of fact, nung nag-guest dito si Mariel, you were even cheering for her at the time. Remember? You know, Tony is a very good sport. Hindi niya i-involve ang ibang tao unless talagang hindi na niya kaya. So, go ahead. Go ahead. siguro sa akin, once and for all, kasi maaaring iniisip ng iba na nagpapa-issue, pinalalaki yung intriga, or gumagawa ng controversy dahil sinagot ko yung mga bagay na yon. Ang sa akin po, ito yung stand ko sa sitwasyon na to. Bilang isang kaibigan at bilang isang tao, pag nasasaktan ka, ang hirap-hirap mag-pretend. Ang hirap. Ang hirap na sabihin lagi na okay ako, okay kami. Okay kami. For the longest time, I've been doing that since June. Na tuwing may magtatanong sa akin, okay, okay. Okay lahat. Okay ako. Ang hirap, Tito Boy, na pati yung sarili mo, niloloko mo, para lang wala nang may issue sa inyo, wala. Pero dumating ako sa point, at dumating yung hangganan na, ayoko naman sabihin okay ako kasi hindi naman po ako okay. At bilang isang kaibigan, pag narinig mo kasi at nadiskubre mo yung mga bagay na yun na, ba't na mula sa isang kaibigan mo na minahal mo, masakit talaga yun. And I don't want to go into details, I don't want to elaborate dahil mas lalaki pa, mas marami pang may involve, marami pang magbibigay ng opinion. Para sa akin, sapat na inamin ko na nasaktan ako, dahil from there, I can move on. From here, I can say na I'm already in the process of healing. Pinapagaling ko na yung mga sugat, binibigyan ko lang ng time ang sarili ko, binibigyan ko ng time si Mariel, na one day, siguro pwede kami mag-usap. Kasi, ang konti-konti lang ng kaibigan ko, hinili kong lahat. Hinili kong lahat yung mga pagkakatiwalaan ko, yung mga mamaling ko. Hindi ako nag-ipon ng maraming kaibigan kasi gusto ko yung bawat kaibigan kong yun, mabigyan ko ng atensyon at mahalin ko ng parang pamilya ko. Because my family, they treat all of my friends like they are my sister, my brother. Kaya, yun. Right now, nandun ako sa I need time. And siguro si Mariel, she also needs time na magpalamig sa mga sitwasyon. Yun na lang po muna ang gusto kong sabihin ngayon, na okay na, tapos na ang lahat. Kasi inamin ko na hindi ako okay. Hindi ako okay sa mga nangyari.
And from here, I can move on. And I'll wait for that day na magkausap kami, linawin naming lahat, na hindi lang yun sa text na nilinaw ko sa kanya, kasi ang labo ng lahat ng naging pag-uusap namin through text. And I'm not closing my doors. I know I said na, sabi ko, kung sino na lang yung mga tao ngayon sa buhay ko at mga kaibigan ko, yun na lang ang pahahalagahan ko. Marunong po ako magpahalaga ng mga taong minahal ko at kaibigan ko at kaibigan ko ngayon. At sana in time, maging maayos at malinaw ang lahat. And si Mariel tinuring ko yung kapatid at kapamilya ko. Kaya, ayun, hindi na siguro mawawala sa akin yun. Diba, lagi nga nilang sinasabi, the people you love the most are the people who can hurt you the most. Kaya lang naman ako nasasaktan kasi mahal ko siya na kaibigan. So, Kuha namin yan, Tony. so yun lang No, siguro. I like the openness. I like sa pagbubukas ng possibilities. Pero alam mo, may sasabihin lang ako sa ating tatlo, Christina, Charlene, at sa lahat ng mga kaibigan ninyo, mga kaibigan ni Mariel, kaibigan ni Tony. You know, pag may problema ang dalawang magkaibigan, halimbawa, both of you are broken in a way, violated in a way, and it's so easy to add doon sa brokenness by saying, oo nga, ito pa, alam mo ba, ito, alam mo, tama ka talaga, blah, 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 etc. The way to stop the bleeding is just to assure you, and that's what we have now. We have enough love to wait, to listen, and to pray that everything will be all right one day. And the fact that you're willing to talk about it Yeah. openly without hurting anyone here and taking sides is a good sign that there's a possible reconciliation na pwede mangyari later on. Kumbaga, yung respeto nandun pa rin kahit papano. Yes, pagdating sa respeto, dalawa ang natutunan ko today, Tito Boy. The first being, kung ano ang kaya mong sabihin sa ibang tao, dapat kaya mo rin sabihin sa harap ng kaibigan mo. Number 2, hindi mo kailangan ng maraming kaibigan. Kailangan marunong kang pumili ng kaibigan. Kahit 5 lang yan, o 3 lang yan, o 2 lang yan, o 1 lang yan. Okay. Christina, ako naman, ang akin lamang, that is not a formula. There are people out there na gusto nila maraming kaibigan. Go ahead. Yes. Ang atin lamang, we're listening to a story of a young girl like Tony. Huli na lang. Sa mga, kasi may mga tao nagsasabi, why don't you take a stand? Bakit si Charlene, si Christina, bakit hindi kayo nagkakampihan? Alam niyo po mga kaibigan, ako ang aking natutunan sa diplomasya, in diplomacy. Lalo na dito, sa halimbawa, pag nagmi-mediate ka, the best position is to stay in the middle because you have the best view. We're not talking here, sabi ng kaibigan ko, but boy, you're encouraging mediocrity. Hindi natin pinag-uusapan dito ang karera, kung gaano kagaling ang artista. Pero when you have two people close to your heart, stay in the middle, listen to both, love them, pray that everything will be all right. Yes. Tony, sa pananalita mo ngayon, you know, you said every word with love. You said every word with love, and I know, ngayon, na nakikinig ako sa'yo, I'm pretty sure that one day soon, in God's good time, magkakasalubong, magte-text, magtatawanan, magkakausap, at maayos ang lahat. In God's In time. God's good time. Mabait naman time. kayong dalawa. Correct. Mga kaibigan, maraming salamat po sa aming pagbabalik. Aming tatalakayin naman ang di umano'y naganap na kasalan ni Mariel Rodriguez at ni Robin Padilla. Sa pagbabalik lamang po ng debate. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Head & Shoulders. Sa loob ng isang masayang pamilya, wala